mag-alaga sa pera. Okay? Baka yung iba sa atin, merong isang tao may 1,000 pesos. Pero, ang gastos naman niya, 900. So, walang matira. Di ba? 1,000 din. Pero meron sa atin, 500 pesos lang, nakakapag-savings. Pwede yun. So, yung tunay na mayaman doon, yung merong savings, yung marunong umawak ng pera. Tatlong gabay sa kayamanan. Una, hindi ako magiging sakim. Ano ba ibig sabihin ng sakim? Yan po ay makasarili, greedy. Diba yun sa ilang gumang? Sakon. 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 Parang kanya lahat. Diba? Yung magiging sakim. Kasi kung minsan, ang pagpapayaman, gusto nila maging sikat. Gusto nila maging una. Diba? Gusto yung iba gusto lang ng marami ng pera para mas maging kilala sila. Pero tayo dito sa Rise, nag-ano tayo ng purpose natin ng first day. Diba? Inalam natin bakit natin gusto magpayaman. May dahilan tayong pagpapayaman. Tawagan mo si Sanay Prologo ba? Ay, hindi ako maiingit sa iba. Kasi kung minsan, ang pagpapayaman lang natin dahil gusto lang natin pantayan yung iba. So bakit ba? Bakit natin gusto? Ang ikatlo, hindi ako magpapatalo sa kahirapan. Mga gabay sa pagpapayaman. Yung mga kasama ko, mga magaganda to at saka mga pogi. Ay, hindi, wala na akong pera. Tapos wala na tuloy ginagawa. So hindi tayo magpapatalo sa mindset naman. Itong mga to, puro negative. Puro negative itong mga salita na to. Unang-una, hindi ako magiging sakim. Ano kaya ang negative word dito? Sakim. Kaya sakon, no? Hindi ako magiging sakim. I-flip natin yan. Flip natin yan una. Makikita, hangad ko ang kayamanang may saysay. Hangad gusto ko yumaman ako ng may saysay or may dahilan. Ayan, diba? Second, ano yung negative word dito? Hindi ako inggit. So, i-flip technology natin yan. Ako ay kontento sa kung anong meron ako. Kontento ako sa anong meron ako. Kung anong meron ako ngayon, yun ay gagamitin ko para magpayaman. May wow factor, kumbaga. Halimbawa, merong dalawang bata, no? Ang kanilang ulam ay bulan, halimbawa. Pagkabukas nila ng kanilang baon, may sasabi, ay, tuyo na naman. Pero isang bata sabi, wow, may makakain ako ngayon. Yan, yung mindset, kumbaga. And then, last, hindi ako magpapatalo sa kahirapan. Anong negative word dito? Yung talo. Diba? Talo. O kaya yung hirap. Kaya, ako ay may control sa aking salapi. Hindi ako pinamumunuan nito at hindi ako takot sa kawalan nito. Ibig sabihin, yung pera natin, di ba? Bagay rin yan. Kaya natin yan kontrolin. Tayo yung may control dyan. Di ba? Narinig niyo na po ba yung saying na money is the cause of evil? Tama ba? Narinig niyo na yun? Naniniwala ba kayo doon? Money is the root of evil. Yes. Naniniwala kayo doon? Yes, ma'am. Not all the time, di ba? May mga yes, may mga not all the time. Pero kung talagang papublikan natin yung saying na yun, ang talagang salita ay, love for money is the root of evil. Kasi yung pera, di naman yan nag-iisip yung pera eh. Hindi naman sila namamayo, kaya hindi naman sila nananakit. Di ba? Yung gumagamit ng pera, yung nagkakasama. So, money is not the cause of evil. Love for money is the cause of evil. Okay? Di ba? So, yun po yung panatan ng kayamanan. Okay? So, yun po yung introduction ng ating topics para sa araw na ito. No? So, yung mindset natin, kailangan may dahilan tayo sa pagpapayaman at alam natin yung ibig sabihin ng tunay na mayaman. At yun nga ay marunong mag-alaga ng pera. Kaya for the next topic, si Trainer Jake, i-discuss yun na po sa inyo. Ano ba yung mga gusto natin makamit gamit ang pera? Okay? Thank you.
Thanks so much. Palakpak naman dyan. Okay. Hello! Hi! Okay. So ngayon, sige lang. Okay. Okay. Ako yung nawala eh. Good morning po ulit. So ngayon, na-discuss na ni Trainer Ina yung tamang mindset sa pag-aalaga ng pera. No? So di ba, na-discuss na kasi natin from Module 1 to Module 2, yung nakilala nyo yung sarili nyo, yung mga potential na negosyo ninyo, na ating pwedeng start or pwede natin i-improve sa ating business. Ngayong araw, focus tayo sa inyo namang kaperahan. So, lahat ba kayo may pera? Meron! Sino meron? Konti lang, konti lang. Meron! Kita ko lang yung mga hindi ko bibigyan ng allowance. Ayan, okay. Ngayon, pupuntahan natin yung ating next topic. Next topic kasi natin is about sa financial goals. Pag pa sinabi natin goal, ano po yung pumapasok sa isip natin? Goal. Gawad. Purpose. May kinahandog, andong Pangarap. Yung parang gusto natin maabot. Diba? Gusto natin maabot. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba yung gusto nating maabot or pangarap natin tungkol sa ating kaperahan. Saan natin siya pwede gamitin in the future. Ngayon, gusto kong malaman kung ano ba yung mga goals natin. Okay? Ngayon, sa ating course book, lagyan lang natin ng check yung mga pansariling layunin natin sa buhay and pwede tayong magdagdag ng mga pansariling layunin na wala sa listahan. So sa page 34, sa page 34, makikita natin dyan yung ilan sa mga examples ng ating personal goals. Kasi gusto namin makilala kayo. Ano yung page 34? May mga examples tayo dyan ng mga goals, no? Pwede niyong i-check kung alin dyan yung inyong mga goals. Magpatuloy sa pag-aaral, magkaroon ng panahon para sa mga hilig, gusto niyo magkaroon ng mamahaling kotse, gumawa ng pelikula, bilhan ng kotse ng mga magulang, bumili ng piano, yan yan sa mga example. Shout out po sa lahat at tumutay ko po. Maraming salamat po. Tapos, sa bandang baba, diba may mga blankong box dyan? Pwede nyo ilagay dyan yung mga wala dun sa inyong mga goals. Hindi wala dito. Bayan na po. So, kanyari, pangarap nung mag-artista. Wala.